Lagi nakaabang sa maling galaw. Ba't ka kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilangin ang butas ng payong ng iba. Habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Bakit sa bawat panlalait na sumahaw ako? Bakit kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto? Bakit ginawa mong biro, yan ang gasolina ko? Bakit mas lalakasan ko pa tong sigaw ko? Pakalakad ko ba na kung siya'y mabigat ako'y lumilipad? Sabi niya, sino ka ba para magmalaki? Ako yung sarili ko, yun ang sagot. Sige, may sukatan di lamang bolsilyo, pero kulang sa bugaw at sispo. Di kaya yaman sa ganyang breakdown. Bakit mukha siyang gutom sa tuwing ako'y lumalaw-law? Bawat mura niya nagiging medalya, bawat lait niya nagiging bala. Binibilang niya biglat ko, ako naman binibilang panalo ko. Kaya sige, magsalita ka pa, punuin mo ng abo ang sarili mong tasa. Magandang hapon sa ating lahat, maging sa mga taga Palawan, mga kababayan ko sa buong universe. Good afternoon, welcome tayong lahat na subaybayan ang programang hitik sa impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Siksik sa balita at komentaryo mga kaibigan, sumisingkaw tayo mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, isang oras na pagtatanghal. Trabaho lang, walang personalan, mga kababayan ko. Samahan ninyo ako sa simula hanggang sa matapos sa ating programang ito. Don Robert Ramiro, ang Bisayang Ilocano na walang ipinagmamalaki kundi ang kanyang sarili. Okay. Mag-umpisa tayo sa mga napapanahong balita na ika nga ay pinag-uusapan sa hindi lamang sa mga kanto-kanto, ito ay maging sa social media, patok na patok. Sapagkat sa mga nakalipas na mga araw, mga kababayan ko, ay umiikot sa social media ang isang audio recording na inuugnay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, na kung saan ay maririnig doon sa audio recording ang matinding usapan o pananalita at pagbamata laban sa isang miyembro ng Homeowners Association na batay sa kumakalat na mga materyales ay nangyari noon pa itong December 26, 2020. Ibig sabihin, 6 na taon na ito, pero hanggang ngayon ay ika nga ay sumingaw. Sapagkat ang sangkot dito, mga kaibigan ko at mga kababayan, ay itong dating St. Joseph Homeowners Association President Mil Sabio at si NBI Director Melvin Matibag. Batay kasi sa paglalarawan ng nasabing recording, mga kababayan ko, maririnig ang sunod-sunod na pagbumura at pagbabanta ni Attorney Matibag, kabilang ang pahayag nito na walang makakaalam kung
may mangyayaring masama o ika nga ay kung maipapatay niya itong si Sabio at ang nasabing audio recording ay iniugnay sa di umano'y alitan kaugnay sa mga social media post ni Sabio tungkol sa isyu ng kontrata sa kuryente na sinasabing may kinalaman kina Attorney Matibag at asawa nito. Matapos ang audio recording na napag-usapan mga kababayan ng dalawang ito ay agad na nagtungo di umano si Sabio sa San Pedro Police Station upang magpa-blatter. Ang audio recording ay nakuha sa isang mapagkatiwalaang source ayon sa grupo na naglabas nito. Subalit kahapon lamang ay nagbigay ng pahayag itong si Attorney Matibag na nagkaayos na sila. Batay doon sa interview sa DCRH, nagkaayos na sila ni Mel Sabio. At dahil sa nangyari ay nagbigay ng sariling pananaw si retired Marine General Orlando De Leon na ganito yung kanyang pagkakasabi mga kaibigan ko at mga kababayan. Ang ganitong uri ng insidente ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri. Kabilang ang konsultasyon sa eksperto sa pag-iisip. Dagdag pa ng general mga kababayan ay merong lumalabas na iba pang mga video na may kaugnayan kay Attorney Matibag na maaring suriin ng National Bureau of Investigation Behavioral Science Division para sa mas malinaw na konteksto. Sa kasalukuyan ay kumakalat pa rin po mga kababayan ko yung nasabing audio recording. Ito po ay online sapagkat kasabay ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen, talaga naman pinutak itong si attorney Wala pang meron ng kumpirmasyon, wala pang kumpirmasyon mula sa mga otoridad kung ang nasabing audio recording na ito ay formal na naberipika o meron ng naging verifikasyon o forensic analysis upang matiyak ang pagiging authentic nito. Ang masasabi ko dito mga kababayan ko sa balitang ito, bagaman nagkaayos na itong dalawa, ay hindi pa rin napapaksi. Andyan pa rin sa social media na ito ay nais ko lamang ipabatid kay NBI Director Melvin Matibag bilang isang public official. Kapag ikaw ay public official, ikaw ay public trust. A public official is a public trust. Kaya bilang isang public official ay nasa balikat mo yung tinatawag na accountability. Ang iyong pampublikong pananagutan, it is not about pastoral restoration. Ito ay tungkol sa pagprotekta mo sa taong bayan na hindi ka dapat na nagbabanta na papatay ka ng walang ebidensya. At pagpipigil, halimbawa, mauulit na muli, dapat na mapigilan na ito na merong krimen ay hindi na dapat na maulit sa pamamagitan ng nararapat, mabilis na aksyon o kaya naman ay pagpaparusa sa mga tiwaling opisyal. Binira mo naman, attorney.
tinawag kang bastos ni ano, nitong si senador, dating senador Manny Pacquiao. Ito ay napanood maging sa social media. Ito ay nangyari doon sa hearing ni Senador Gatchalian. Kaya ayan, pinataktika ng batikos sa social media na ikaw raw ay sobrang tapang at barumbado. Ano ho? Kaya ako ay nagpapaalala lamang bilang isang kababayan mo rin. At yung aking opinion na ito, pansarili ko ito. Ano ho? Sapagkat hindi ito magkakaroon ng pananagutan ang DWOK FM 107.9 ang Bigwas News Philippines dahil opinion ko ito. Sapagkat sinabi sa akin ng isang opisyal ng Sarapuda, sabi sa akin, power is temporary. Stay humble as a public servant, spread the kindness and choose to do good. Ito yon, attorney. Paalala sa iyong katapangan, lalo na nagbabanta ka na napapatayin mo si Sabio nang walang ebidensya. Kaya napupulutan ng aral yung mga sinasabi mo, ano, nakakakuha sila ng technique na ang ibig mo bang sabihin hindi ka gagamit ng anumang sandata na nakakasakit, lalo na yung baril o kaya kung ano pa mang bagay na matitigas, ano, na ginagamit sa patay. Nang ibig mo bang sabihin, attorney, ay kailangan murahin mo lang ng murahin ang kalaban mo hanggang sa atakihin sa puso. Dahil sa pagbabanta mo. Kaya ako minsan saludo ako Saludo ako sa iyo, sir. The best ka talaga yata na NBI director. Kailangan mong ipasuri si Sir Sabio. Saan mo ipasusuri? Sa National Bureau of Investigation Behavioral Science Division. Para malaman kung bibigay ba ang puso at utak para atakihin ang high blood o kaya naman ay cardiovascular ang kanyang cause of death. Isang namang technique ito, di ba? Kaya ito ay sa mga kababayan ko, samahan mo rin, attorney, nung tinatawag na meron ba itong comparison. Sapagkat attorney, maybe matibag, hindi kita binabatikos dito, no. Ito ang akin ay trabaho lang, paalala. Nagpapaalala lang tayo sapagkat ito'y trabaho natin, sapagkat ikaw ay isang public official. If you are a public official, you are also belong to a public trust. Chill muna tayo. At kung nagagalit ka o kaya ay naaasar, hindi ka dapat na umiigkas ka kaagad. Chill muna. Compose at kumuha ng maximum tolerance sa sarili. Maximum tolerance sa sarili. Hindi ho ito maximum tolero. Iba kasi yung maximum tolerance sa maximum tolero. Kaya hindi ka dapat nagiging pikunin. Nakita sa video kasi, 3 video yung nakita ko Napipikon ko Ito naman ay paalala lang naman. Hindi ito wala ho tayong masamang tinapay dito, ano ho.
Ito na rin ay para na rin sa lahat ng mga public officials from the president down to the utilities, sa mga janitors. Paalala natin ito. Sapagkat ang pagtatrabaho sa gobyerno, dati rin ako nagtrabaho sa gobyerno, dyan sa DPWH, dyan sa Batasan Pambansa. Ano ho? Ang pagiging empleyado o ang pagtatrabaho natin sa gobyerno, it demands higher threshold of tolerance. Nagagalit ka sa mga kritiko mo, magiging mapagtimpi ka. Kasi sila, yung mga kritiko ninyo ay kailangan mong tanggapin sapagkat sinusuri ng publiko ang iyong pasensya at pagpapakumbaba. Diyan dapat tayo nakikitaan ng pag-uugali. Ipinapakita natin sa mga sambayan ng Pilipino na tayong kayong mga nasa pamahalaan na naglilingkod, dapat ay makitaan kayo, ipakita ninyo na meron kayong mataas na antas ng inyong mga pagpipigil habang kayo ay naglilingkod sa bayan. Ano ho? Yan ho ay sinasabi natin sapagkat tayo ay mga Pilipino, hindi ho tayo dapat na nagkakagatan sapagkat sa ngayon, sa estado ng ating bansa, mga kaibigan, ay wala nang puknat yung palitan ng tapunan ng putik sa mukha. Palitan ng akusasyon. Katulad nito, meron hong impeachment at yung pinakamalaking kontrobersya sa ating bansa ay yung flood control project anomalies. Titingnan ho natin saglitin natin sandali, mga kaibigan, ang balitang ito. Ang balitang ito ay merong resibo at maaari naman na yung iba rito ay nagsabi na wala silang kinalaman. Ngayon, malalaman natin yan sa tamang forum. Meron ho tayong husgado. Ngayon, binabanggit natin ito sapagkat ito ay bersyon nung mga witness na tinatanggihan. Tinatanggihan nga ba ni Senador Ping Lacson ito? Sapagkat nung una, sabi niya napakarami nila kung ikukulong yung mga ito, magsisiksikan sa kulungan, baka ito magkakasakit, magkakaroon ng mga bulutong o mga kagid-kagid. Kaya wag muna. Dapat siguro ay magtayo lang kayo ng sarili ninyong ng kulungan. Si Senador Bong Revilla, nasampulan na ninyo bakit hindi ninyo bigyan ng pansin itong affidavit ng 18 dating mga sundalo at 16 yata rito yung mga retiradong Marines o kaya naman ay naalis. Sapagkat ang balitang ito, mga kaibigan, ay hindi ho ito basta-basta lang balita. Ay umaabot na ito sa ibig sabihin global na ito dahil sa social media. Ganun pa man ay ito, pasadaan nga muna natin sandali. Uy, Mari, alam mo ba? Ay nako, hindi ko na sasabihin. Pero teka lang, sabihin ko na rin! Sa umaga pa lang, chika na ang dala. Kapitbahay nating laging may balita. Kahit walang load, updated ang chika. Parang wifi signal,
abot hanggang kabila. Lahat alam, pati love life ng iba. Kahit sikreto, halasigi, ibunyag na. Maris ka nga, walang preno ang tila. Konting gulong lang, kumakalat na agad yan. Maris ka nga, trending ka sa barangay. Breaking news ka, kahit walang patunay. Cha-cha-cha-cha-cha-tango. Cha-cha. Kumare, wag kang papahuli. Baka ikaw na ang susunod na ichika din Tahimik. Okay mga kaibigan, hindi po ito marites itong ibabalitan natin sapagkat ito po ay pumapaimbulog sa mga himpapawid maging sa telebisyon at radyo at sa social media ang balitang ito, ang affidavit ng 18 Marines sa page 15 hanggang 16. Babasahin ko lamang po para hindi ho tayo magkamali. Baka sabihin nagmamarites tayo Ito hong affidavit ay sa literacy po mga kaibigan at kababayan ko, si Orpilio Galapon at iba pa Estrada ay nag-deliver kay Senador Loren Ligarda ng dalawang medium size na malita noong 2024 sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park dito po sa Makati. Ano ho yung laman ng mga maleta? Dalawa ho ito medium size. Mga pera di umano yan. Pangalawa, sa letter D na naman tayo mga kaibigan, kahit kami at iba pa at si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senador Bong Revilla. Senador Bong, nandiyan ka na. Nilipat ka na yata dyan sa, dyan sa may payatas, sa kulungan na. Nag-deliver daw sa iyo ng dalawang medium size na maleta. Pagkatapos ng meeting ninyo ni Saldico sa restaurant ng The Taste of LA, dyan sa Tomas Morato noong 2024, yan ay ipinaglalaban mo na hindi ka, ika nga ay wala kang alam dito. Yan ay karapatan mo sapagkat meron naman tayong hustisya. Binabasa ko lang ito dating Senador Bong. Wala ho tayong masamang tinapay dito. Binabasa ko lang. Sapagkat kaya namin binabasa ito para sa kaalaman ng lahat. Para naman ang lahat ng mga akusasyon laban sa inyo ay maipagtatanggol ninyo para malaman din ninyo. Eto na kami, Orpilio, Bulante, Tobe, at iba pa kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senador Tito Soto ng 5 large malalaking maleta na puno ng saan? Sa kanyang opisina, sa kanyang building sa Baclaran. Ay Tito Sen, mamigay ka naman. Ay, hindi naman sabi mo pa baka hanapin ng misis mo yan baka na ipamigay mo, hindi man lang kami naambulan. Joke lang Tito Sen, idol pa naman kita 5 malita daw yun malalaki. O kaya ito naman sunod natin, kami mga Marines po ito mga dating sundalo. Si Burabis, kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng 7 medium size na maleta kay dating DPWH Secretary Mark Villar noong 2022. Saan dineliver? Sa kanyang bahay sa Molino South, Danghare sa Las Piñas. Yaman-yaman na ng mga itong pamilyang ito. Number 2 ito sa pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas. Sunod natin, nautusan din kami na mag-escort
mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen at mga congresswomen. Oh, ito na yon, nakikita kayo sa diyan sa House Committee on Justice Mamaya dito babasahin natin yan nag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen at women na naalala namin sa ngayon dahil sila ay napapanood namin mula sa dyan sa telebisyon at palagi namin silang nakikita pag nakausap namin si Saldico. Anong nakikita ninyo? Nagdi-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa mga House of Representatives. At yung iba pa ay kinuha nila sa Unit 8 at Unit 9 ng Polo Club Townhouse sa Forest Park sa Makati. Sila ho yung mga sumusunod. Dito excited dito eh. Hindi ho ito Marites baka sabihin ninyong Marites ito, binabasa ko eh. Number 1, tinaguri ang Boydila ito eh. Sino man nagsabi rito? Si dating hindi. Napanood ko ito eh. Doon sa ipinalabas ni Vice President Sara Duterte. Tawag nila si Boydila. Si Congressman Benny Abante. Kung kinuha mo raw yun, 2 beses kang kumuha ng maleta. Diyan sa House of Representative at sa Townhouse. Diyan sa Unit 8 or 9. Kung Benny. Pugi mo. Ay, ito namang taga Mindanao. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Adyong Sia Alonto sa House of Representative. Taga Mindanao po yan. Galing po ako ng Mindanao. Diyan po ako nag-graduate ng elementary at saka high school dyan sa Bukidnon. Kaya kilala po yan. Mga Dimapuro. Kilala ko yan. At dyan din ako, namalagid dyan ako sa Iligan City, 2 taon ako riyan sa Iligan City. Dyan sa Iligan Institute of Technology. At Congressman Adyong Sia Alonto, isang malita ka lang yata, dyan daw sa HOR mo kinuha. Kaya kitang-kita kung gaano ka nagtatanggol eh. Kumbaga na-check na yung mga pangalan ninyo itong mga Marites. Si Congressman Jose Alvarez. Mukhang lilipat yata ito ng partido eh. Mukhang pupunta ka sa kabilang bakod sa kinuha mo raw itong malita sa Forest Park diyan sa Makati. Hindi ako may sabi niyan, yung mga marino dating marino. At si Jojo Ang, yung Congressman Jojo Ang, diyan din daw sa Townhouse, 1 beses lang naman kasama itong si Akong Alvarez. Kasama itong si Johnny Lee Baronda. Si Congressman Johnny Lee Baronda, meron ka rin daw sa Townhouse kinuha. Ay, taga Mindanao pa rin. Si dating Congressman Ace Barbers. Kaya tira ka ng tira din laban kay Vice President. Dapat tahimik muna kayo. Kasi pag hindi kayo tumahimik, ibig sabihin, kasi pag hindi kayo tumahol, ibig sabihin, may ibang implikasyon yan sapagkat yan ho yata ang kaukulan ng mga maleta. Si Congressman Ching Bernos, ito sa MPBL ito kay Manny Pacquiao ito
siya yatang general manager o siya may-ari ng ano, yung sa Abra. Pero tahimik ito si kung ano, hindi mo di mo mapapagkamalan ito. Sa bagay ito, yung mga aligasyon, ano ho, wala ho, hindi pa ho ito napapatunayan sa korte. Ano ho? Tahimik itong si Congressman Ching Bernos, idol ko ito, Ilocano ito eh. Kasi kami half kami eh. Ang nanay ko Ilocana eh. Diyan ho ang galing ang lahi namin diyan sa diyan sa Ilocos Norte. Ang mga kamag-anak ko diyan sa diyan sa Bacara. Diyan sa Burgos, sa Ilocos Norte naimbag nga adlaw kada kayo amin mga kagayam. Si Congresswoman Arlene Brosas. Ay, nako. Ito yata mga recruiter. Meron ka raw, malita din dyan sa House of Representatives. Kasama mo rin si Congressman Franz Castro dyan din sa House of Representatives, may malita. May dagdag pa. Kumuha ka pa rin pala dyan sa Townhouse. Ito naman si Congressman Joel Chua ng House of diyan kumuha ng sa House of Representatives na inaway ni Mayor Yorme Isko Moreno. Ano yung pinatayo mong eskwelahan dyan? Ano ba yung eskwelahan ba yun? Yung barangay hall dyan sa tabi ng sa eskwelahan. Bagay, nag-ayos naman kayo. May pinakamagandang gesture ho yan. Si Congressman Manny Dalepe, meron ka rin dyan, kinuha dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Junel, sinasabi mo Junel, sa House of Representatives ka raw kumuha, madam, o kayo Congresswoman Laila de Lima. Maasim pa rin to eh. At wala na ito si Dan Fernandez. Pero nakadalawa ito eh. Naging yung ng Bulacan, itong si Dan Fernandez. House of Representatives at saka sa Townhouse, nakadalawang malita ka. At ito si nakadalawa rin sa House of Representatives nakuha. Ang isang maleta at sa Townhouse. Lumalagpas na tayo, magpapatalastas tayo mga kaibigan, alas 5:30 na ng hapon. Lagpas na tayo ng 2 minuto. Okay, play muna yan. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Isusunod natin dito. Si Dong Gonzales 2 beses din nakakuha ng maleta. Okay, pang-15 ito. Sapagkat tinatarahan ko kung pang ilang kayo. Pang-16 si Jay Kong Hon. Nakadalawa rin ito eh. Nakadalawang maleta din to kinuha dyan sa Townhouse at saka House of Representatives. At hindi malilimutan ng lahat ang chairman ng House Committee on Justice na may utang pa raw kay Attorney Mans Carpio ng 8 milyon. Totoo ba ito? Nagtatanong lang ako, Congresswoman. Nagtatanong lang, may utang ka pero hindi pa nagbabayad. Si Congresswoman Luistro Cherbil. Meron ka rin palang maleta. Malaki ba ito? Medium size o maliit o small? Sapagat yung iba kasi may duffel bag eh. Si Kabataan Party List ba ito? Si Raul Manuel, nakadalawang malita ka rin pala, boss. Sa House of Representatives plus sa Townhouse mo kinuha. Ay, karamira. Ay, sangya abo naman to. Di lalo na, hindi naman siyempre patatalo. Patatalo pa naman yung anak ng presidente.
Sige nga, palulugi ba naman ito? Si Congressman Sandro Marcos. Dalawa ring maleta ito siguro puro malalaki ito. Ay nako, dalawampu. Oh, si Congressman Paulo Ortega. Yan ho, kinuha sa House of Representatives. Malaki din kaya ito. Siguro malalaki, dami nun eh. At wala na dyan sa House eh. Itong si dating Congressman Joseph Paduano. Kaya hindi na siya maingay yun. Talagang yan ang pinakamaingay dyan sa Kongreso. 19th Congress yan eh. Nakadalawang malita ito eh. Hindi ko lang alam kung maliit lang ba ito kung meron kang nakuha din sa House of Representatives at saka dyan sa Townhouse. Hindi rin naman pahuli itong isang congresswoman dyan. Si Madam Stella Kimbo. Ba'y nakatatlo? Nakatatlong malita siguro, maliliit ito. Diyan ho sa House of Representatives, isang maleta. Diyan sa Townhouse, mayroong isang maleta at mayroon pang i-deliver. Wow. Special delivery, ano yan? TikTok ba yan? O ano ba yan? Yung Grab? O sa Move It ba yan? O baka naman. I-deliver sa bahay mo? Hindi binanggit dito kung ano, kung ilang malita yung i-deliver naman dito kay late Representative Martin Romualdez. Sapagkat may dinideliver diyan sa Townhouse at mismo sa kanyang bahay, sa kanyang residence. Hindi yan. Ay ngayon nga, talaga namang idinidiin ka ngayon na kung Martin, nagbigay ka pa ng babala kapag ginawa niyo akong scapegoat, ginawa niyo akong panakot. Dahil sa politika, hindi ka mag-iisa, isasama kang ibabagsak din. Bagsakan tabla-tabla na. Tabla-tablahan na yan. Susunod na mga araw, tatalakayin natin yan. Yung mga statement ng ating mga magigiting na mga mambabatas sa Republika ng Pilipinas. Ano? Magigiting? Teka nga muna, meron ditong sinabi si ano? Meron ditong sinabi na pahayag. Itong si dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na ang sindikato ay nandyan daw sa House. Totoo ba yun? Andyan daw sa mga tauhan ng gobyerno ang sindikato ng Pilipinas. Kaya tayo, number 3 na tayo sa pinaka most corrupt na bansa sa buong mundo. Ay! Si Congressman JJ Suarez, nako. Kalaban ito ni naging kontrobersya dito si Rico Katampungan ng DCEL diyan sa Lucena, dinimanda ito dahil sa ang pahayag, mayroong sinabi yata na pinuri yata yung bahay nito yung ama yata. Nakadalawang rin palang nakadalawang malita diyan sa House of Representative at diyan sa Townhouse. Kung baka naman ay lahat lang yan ay patutunayan pa ninyo sa korte at ang iba diyan ay tinatanggi na di lalo na itong si hangang-hanga pa naman ako dito Congressman Erwin Tulfo at tatapang tao ito, pero nadeliveran din pala ito diyan sa kanyang bahay, diyan sa Green Hills Village sa San Juan at diyan din sa House of Representatives. Kaya ito ay naging bendalo na ang galing talaga nito magaling tong si mahusay itong si idol ko ito pero sa idol ko sa mabuting gawa, hindi sa masama. Nakadalwa ka nakadalwa.
mantakin mo, napaamin mo si si Ombudsman na Boyeng Rimulya, di ba? Di ba, Sek? Is OG pa ito si Boyeng noon eh. Ang makapangyarihan ay ang taong bayan, hindi ang mga batas ng Republika ng Pilipinas. Kaya tinawag ka na Bendalo eh. Ah, mabait yun si Ben. Yung utol mo. Ah, mga ano ko ito eh, itong tatlong ito eh, idol ko ito eh. Pero doon, ina-idol ko kayo doon sa mabuting gawa ninyo. Pero doon sa masama, hindi. Never, never. Eh kahit namatay na itong si dating kong Romeo Acop, nakatanggap din to. At hindi sasablay. Huwag niyong isasablayin, huwag niyong sasablayin na hindi kayo mag-deliver ng mali-malita, ng 5 large, malalaking maleta kay BBM. Ano ho? Okay, mag-aalas 8 na. Lalagpas na tayo dito. Lalagpas na tayo sa oras natin isang oras. 5 malalaking malita kay BBM sa bahay nito na tinanggap ni Sandro Marcos, ni Kong Sandro at 5 malita ho yan dyan po sa bahay sa Ilocos Norte. Okay, mga kaibigan. Ay closing remarks na po tayo sapagkat mag-aalas 6 na. Maraming salamat sa mga kababayan nating mga Palawenyo at sa buong universe natin na nanonood sa ating dyan sa YouTube, sa Bigwas News Philippines page. Binabati ko yung mga pamangkin ko dyan sa Ibahay, sa El Nido, Palawan, si Rowena Rizzo Robles. Roble, ano ho? At yung aming mayor sa Sibuyan Romblon, sa Kayjukan Sibuyan Romblon, kumusta ka na, Mayor Grigi Ramos? Sa mga kaibigan ko at mga kamag-anak dyan sa Marinduque, sa Mindoro, sa Romblon, sa Bacara, Ilocos Norte, sa Burgos, Isabela, sa Quezon Province, sa Mindanao, Bukidnon, at mga kabatsmate ko, Engineer Jimmy Apostol, at yung Comelec officer dati na si Espiridion Ligayada, Engineer Evelyn Lantong at yung municipal administrator ng Maramag Bukidnon at sinabing Bing Permalino, si Catherine Hamis Marilo Octaviano, Paterno at Sinaida Gaunera, lahat para gagarani at hindi na natin maiwasan na hindi banggitin yung aking publisher sa Diario Kasado, si Sir Alan Bordios, at yung ating angkor naman dyan sa KBS RMM, si Kuyang Arnold Acevedo at yung news director at si Wayne Lawson. Bukas mga kaibigan, sa pangalan ng ating mga magigiting at magigilas na technician, Tech Aaron, Tech Leo, at sa ating station manager Ronnie Dave Abile, ang ating news director naman si Ma'am Rose Dingding, at siyempre ang station yung manager, walang iba kundi si Ma'am Noemi Kaskara. Magandang hapon sa inyong lahat. Bukas na muli ang inyong nakapiling sa loob ng isang oras na pagtatanghal, Don Robert Ramiro, dito lamang sa Bigwas News Philippines. Okay. May bagong issue na naman.